Bilang tayo ng Magandang araw o gabi sa ating lahat at malugod ko kayong tinatanggap sa ating Season 2 ng Usapang Gay, kung saan ating pag-uusapan ang mga espiritual na pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Simulan po natin ang ating programa sa pamamagitan ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob ninyo sa amin. Marami pong salamat sa regalo ng bukasyon, lalo na po ang bukasyon ng mag-asawa. Ito po ay napakahalagang misyon, lalo na po sa mga nag-iibigan upang ipagpatuloy at ipakita ang pagmamahal ng Panginoon, lalo na po sa mga pamilya. Nawa, gabayan niyo po ang mag-asawa at ang buong pamilya na mahanap nila at matahak nila ang buhay kabanalan, buhay pananampalataya sa pamamagitan po nitong napakagandang regalong ito ng kasal. Ganon din po ay pinagdarasal po namin lahat po ng mga tagapakinig ng ating programa. Nawa ay bigyan niyo po sila ng gabay, ng biyaya, na nawa ang ating pong programa ay maging daan upang mas maintindihan natin ang kalagahan ng sakramentong ito ng kasal. Lahat ng ito ay nihiling natin sa ngalan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So magandang gabi po, magandang araw sa ating pong mga tagapakinig po ng ating Usapang K. At napakaganda po nung naging programa natin last time, sapagkat ito ay tungkol sa napakainit na issue, hindi lamang po yung kasal, kundi pati po yung pinopropose na bill ng divorce. Pero I think marami pa tayong kailangang pag-usapan, at ako'y nawala last time. Kaya I'm so happy to be back. Mahirap yung signal last time, kasi nasa ibang bansa. Pero ngayon, nandito na po tayo ulit sa Pilipinas. So i-welcome po natin yung pong ibang mga kasama po natin ngayon. Simulan natin sa ating co-host, kay Father Dexter. Hello, Father Dexter. Hello, good evening. Magandang Nasaan ka ba, Father Dexter? Nandito tayo sa Pine City. City of Pines. Wow! Ayan. Nasa Baguio, si Father Dexter. Nasa Baguio. Pauwi na rin bukas. Okay. And then, sino pa ba nandito? Brother Dan? Yes po, Father Paul, Father Dexter, magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga tagapakinig ng Usapang K. Ako po ay nandito sa Cabancalan City sa Negros Occidental. And I am here po sa aming seminary na kung saan right now I am on my apostolate, and yung apostolate ko po ay nagiging formator po ako / instructor para po sa mga catechist po ng iba't ibang parokya, because right now po sa diocese namin for all the catechists for 1 month. So ipagdasal niyo po yung success ng aming So si Brother Den ay nasa Kabangkalan ngayon. Kamusta naman yung kalagayan dyan, Brother Den, ng bulkan? Affected pa ba tayo ng bulkan dyan? So far po, Father Paul, ayan, medyo nawawala yung signal ni Brother Den. Baka affected pa rin ng bulkan. Yes. Ayan, ipagdasal natin. Hello. Yes po. Kahit po malayo po yung bulkan sa amin, because I think it's more than 50 kilometers or 60 kilometers away from the city of Cabancalan. Pero dahil ito po ay mataas, ito po ay pinakamataas na bulkan sa Visayas, tanaw po namin, nakita ko pa rin po yung parang bugano ng usok mula sa crater ng bulkan. Pero sa awa po ng Diyos, maayos na po yung lahat. Lahat po ay nagsibalikan na sa kanilang mga tahanan, ngunit patuloy pa rin po yung pagbibigay ng ayuda, ng tulong po ng pamalaan at saka po ng simbahan.
Mm. Yan yung Bulkang Kanlaon. Ano? Tama ba, Brother Den? Father, Bulkang Kanlaon po. Yes, no? Patuloy nating pagdasal yung ating mga kapatid na nandyan sa area ng Negros na yan. Ayan. At syempre, meron tayong dalawang special guests. Ayan, hayaan natin silang magpakilala. Syempre, unahin natin yung nakasama na natin last time sa ating program. No, na palagay ko yung nagbigay ng napakagandang explanation last time. Ayan, si Attorney John. Welcome back, Attorney John. Hello, Father, at welcome back din po sa inyo. Welcome back to the Philippines, Father Paul. And kala ko nasa Japan si Father Dexter, nasa Baguio pala. So, magandang mukhang Japan, ano? Magandang gabi po po sa lahat. At sa lahat po ng tagapakinig ng Usapang K. Matatandaan, Father Paul, na yung pinakauna nating Usapang K tungkol din sa kasal yung ating pinag-usapan. Si Father Paul din, no? Yung ating guest. Father Paul Factora, yes. Oo, yung ano pa yun, no? Yun yung face-to-face pa. Ayan, face-to-face pa na Usapang K. No? So, dun po sa mga yung mga tagapakinig natin, no? Ito pong ating Usapang K, originally ay nagsimula po siya ng face-to-face catechism, no? Doon po nagsimula yung usapang katekismo natin. Pero dahil po nagka-pandemic, no? And then of course, nabigyan tayo ng pagkakataon ng Radyo Maria na magkaroon ng programa. O kaya po yung Usapang K na dati ay sa parokya lang ng Santissimo Rosario sa UST na dating face-to-face, ngayon ay online at nasa airwaves na. Ayan. So medyo nag-upgrade na tayo, ika nga. Ayan. So thank you very much, Attorney John. At syempre, meron pa tayong isang special guest. Kung last time ay pamilya or mag-asawa yung ating in-invite, ngayon naman ay pakikinggan natin yung side naman po ng canon law. No? Kaya po na-invite natin si Sister. Sige po, Sister, magpakilala po kayo sa ating pong mga tagapakinig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Father, Brother Den, and Attorney. Ako po si Sister Melanie Reyes. So, I'm currently here po sa Quezon City lang. Ayan. Si Sister ay, ano ba yung trabaho mo ngayon, Sister, dito sa UST? Ano ba yung exposures mo dito para lang sa mga listeners natin? Ayan. Nagtuturo po ng theology sa college at University of Santo Tomas, and paminsan-minsan po nagtuturo din sa ecclesiastical faculty, no? Sa Faculty of Theology. Ayan, so si Sister ay nagsiserve din po sa mga tribunal, no, for petition for declaration of equality. Ayan, saya marami tayong itatanong mamaya kay Sister, no, tungkol doon sa actual, no, kasi ito yung parte na siguro nung last time ay hindi natin masyado na pag-usapan, no, lalo na doon sa mga gusto magtanong paano naman yung ginagawa sa mga marriage tribunal natin. Ayan. And ewan ko si Attorney mamaya siguro maganda rin meron kayong may maidadagdag din tayo tungkol diyan, no? Pero si Sister ay isa ring CPA, no? Tama ba, Sister? Ayan, si Sister CPA din yan. Oo, tumulong siya dati sa parokya nung nangangailangan tayo ng bookkeeper. So, nag-serve din yan sa parish natin ng ilang mga napaka-talented ni Sister Melanie. Ayan. Sige, I think si Father Dexter ay naghahanap pa ng magandang pwesto, no? Kung saan pwede siyang... Hindi naman. Tama ba? Hindi naman. Nandito lang. Naglalakad lang din. Pinakikinggan. Hindi, Sister Melanie, ganito. Sister Melanie, ano po yung pinagkaiba nyo ni Attorney? Kasi sabi, nagtuturo po yung canon law. Ano po yung pinagkaiba ng canon law sa civil law? Kasi po ng mga listeners natin, ano po ba yung pinagkaiba ninyo? Attorney din po ba kayo? Pwede ba kayong tawaging attorney din? Ay, hindi po. Sister lang po. Sa civil law po kasi, ay sa canon law, yung covered lang namin, or siyempre yung mga katoliko lang po. Or when it comes to marriages, yung mga marriages lang po kung saan may isang party nakasabit. So, hindi po lahat. Or kunyari, kapag yung kasal po, civil lang. So, nasa jurisdiction po yun ng civil court or family court. Amin po yung mga kasal lang sa simbahan. Maganda po pag-usapan natin yan kasi last time po pinag-usapan lang natin yung civil law, yung ano po yung diborsyo
sa paningin po ng batas, no, sa batas ng Pilipinas. Pero merong tinatawag po si attorney dati na sabi niya limited divorce. Pero meron din po bang ganun ang simbahan? Limited divorce din po ba ang tawag natin? Wala po eh. Wala tayong concept. I mean, wala po dito ina-allow talaga sa simbahan yung anumang uri ng Divorce. divorce. So sa simbahan, sister, ano yung meron tayo kung hindi pala allowed yung divorce? Meron po yung tinatawag na petition, no, for declaration of nullity. Although common po na naririnig natin yung annulment, no, pero sa simbahan po, ang tawag po talaga namin ay declaration of nullity, no, kasi kapag annulment, meron siyang notion na yung marriage na valid, ina-annul mo, ginagawa mong invalid. No? But for us, it's really finding out, no, kung from the start ba valid or invalid yung kasal. So declaration of nullity ang tawag natin. Yes. Ganon din po actually, Father, sa civil law. Kasi ang madalas naririnig natin, meron naman daw tayong annulment tsaka legal separation dito sa Pilipinas. At tsaka yung pero ginagamit natin lagi yung term na annulment na hindi naman lahat nakakaintindi ito. So meron po kasi kahit sa civil law po, meron pong tatlong mga binabanggit lagi. Yung petition for declaration of nullity of marriage, that's one. Another process po yung tinatawag na annulment. Another process din po yung tinatawag na legal separation. And bukod pa rin doon yung tinatawag na divorce. So in a nutshell, i-explain ko lang, ano yung petition for declaration of nullity of marriage? Ito yung para doon sa mga kasal na null and void from the beginning. Ang ifa-file mo dyan is a petition to have that marriage declared as null and void from the beginning. Hindi po annulment ang tawag doon. Kasi tama po yung sinasabi ni sister, pag sinasabi mong annulment, ang binabanggit mo doon is yung it's a valid marriage actually, ina-annul. Pag ang marriage ay void from the beginning, hindi mo siya i-annul because you have nothing to annul in the first place. Okay? So what you will file before the civil courts is a petition for declaration of nullity of marriage. Ano-ano yon? Well, kung yung mga essential requisites ng marriage na binabanggit po sa family code ay hindi po na-meet. Like for example, number one, yung legal capacity nung mag-asawa. Say for example, dito sa Pilipinas, kailangan you must be at least 18 years old of legal age. Pag kinasal ka below 17, that's null and void from the beginning. So what you will file is a petition for declaration of nullity of marriage. Hindi nakapagbigay ng consent. Essential requisite of marriage under the civil law, ito sa Pilipinas, kailangang may consent. Kaya pag walang consent, it is void from the beginning. Kaya dumating ngayon yung konsepto ng psychological incapacity. Because if na-declare ka as psychologically incapacitated, therefore it affected yung pagbibigay mo ng consent. Hindi talaga consent yon. Kaya ipapadeclare mo, what you will file before the court is a petition for declaration of nullity of marriage. Iba po yung annulment kasi yung annulment, yun yung mga may defect doon sa mga requisites. So for example, shotgun marriage. Valid po yung mga kasal na yon under our family code, no? Halimbawa, shotgun marriage ka, yung consent mo may depekto doon. Kaya lang if you freely cohabitated with that person for a period of 5 years, for example, it can be cured. So you can only file a petition for annulment during the 5-year period. So yan yung mga example po ng annulment. Ang legal separation po, eto na, konektado po ito doon sa pinag-uusapan nating divorce. Kasi under the law, may mga babanggitin po akong mga grounds ng legal separation which can guide us doon sa analysis natin on this divorce bill right now pending in Congress. So, like for example, physical violence or grossly abusive conduct ng isang spouse sa kanyang spouse. Ano yon? Binubugbog. Yan yung mga binubugbog, sinasampal, ganyan. Meron pa ngang iba, nire-rape, no?
Yan po under the civil law, hindi po yan ground ng declaration of nullity of marriage. Hindi rin po yan ground for annulment. Ano lang siya? Legal separation. Ibig sabihin, ihiwalay lang sila sa bed and board, yung mga properties nila ihiwalay sila, kasal pa rin po sila. So if you are declared by the civil court, you are legally separated, it doesn't mean na pwede ka nang makasal. Kasal ka pa rin. Another, moral pressure to compel the other party to change religion or to change political affiliation, mga ganyan. Ground po siya for legal separation, hindi po siya ground for declaration of nullity. Tinutukan mo ng baril yung asawa mo at saka yung mga anak. Ground ba yan for declaration of nullity of marriage? Hindi. Legal separation lang yan. So, like for example, convicted na yung asawa mo, reclusion perpetua, more than 6 years, or habang buhay na pagkakulong, hindi pa rin po yan ground ng declaration of nullity of marriage. Legal separation lang po yan. Homosexuality of your spouse, hindi rin po ground ng legal separation. Hindi rin po ground ng declaration of nullity. Marital infidelity, may kabit, may pamilya ng iba, hindi pa rin po yan ground under the civil law. Abandonment, hindi pa rin po yan ground for declaration of nullity of marriage. So, dahil dyan, basically, this divorce bill right now pending in Congress is to have all these grounds for legal separation as ground for divorce, no? Okay? So yun po yung ginawa nila. Kasi right now, ang meron lang tayong available, i-prove mo, well, kung 18 years old naman yan, lalaki at babae yan, may legal capacity. Ang natitira naman lang talaga is patunayan na may psychological incapacity, which by experience, Father, as a family lawyer, napakahirap pong patunayan sa ating mga korte. Kasi hindi pwedeng proof mo na binubugbog ka lang. Hindi pwedeng proof mo na tinutukan ka ng baril. Hindi nga proof, mayroon pong isa ni-rape po ng sarili niyang husband. Hindi pa rin po yan ground for declaration of nullity of marriage. Kaya napakahirap. And in that case po, kailangan under that circumstance, kailangan mo talagang magsiraan yung mag-asawa doon sa korte, no? Under the current laws. Kaya may nagtanong po sa akin, bakit nga ba pinupush itong divorce? Is simply to simplify all these things. Kasi yung mga kung na-interview mo itong mga tao na nang ganito, pwede bang hindi na kami mag-undergo sa ganyan kasi napakasakit para sa amin i-recall yung mga nangyari sa amin, no? Sa pag-prepare pa lang ng petition, tatlong stages of trauma. First trauma, yung na-experience nila doon sa marriage. Second trauma, when you prepare the petition. Third trauma, nauulitin nila yung pangyari, yung isasalang na namin sila doon sa witness stand. So ito pwede ba, no? Humihingi sila doon sa mga mambabatas, pwede bang iwasan na lang lahat nitong mga to, no? I-simplify na lang natin. So itong mga legal separation, grounds for legal separation, convert that as a ground for quote-unquote divorce. So I hope na ayun po yung background, no? In a nutshell, background noong batas. So thank you po Attorney. Medyo malinaw po sa amin. So yung sinasabi natin na legal separation, ang sinasabi lang natin, i-translate na lang natin to divorce. Ganun din naman pala yan eh. Parang legal separation, divorce, parang parehas lang naman. Sister Melanie, tingin nyo ba, bakit ba ayaw pa rin ba ng simbahan na gano'n? Kasi practical wise, parang ganun din naman ang nangyayari sa bawat pamilya. Bakit hindi na lang natin hayaan? Kasi, kunyari, di ba, yung sinasabi natin, may rape, pero pananakit, nagsisigawan, etc. Ang daming binanggit ni Attorney. Very practical yung questions, practical yung mga problems din. Pero bakit naninindigan pa rin ang simbahan na ganun pa rin na medyo matigas siya sa panukala ng divorce law? Sa divorce po kasi, naman ni Attorney hindi po pinag-uusapan kung valid or invalid ang kasal. Ang kinoconsider lang yung mga circumstances na yon. Pero yung batas po kasi ng simbahan, no, na naninindigan, no, na ang kasal ay dapat ay stable, no? Sa atin nga po ay indissoluble ang ginagamit natin term.
even in canon law. Kasi po, importante rin for the common good, no, na ma-protektahan yung stability ng institution of marriage. Now, yung nabanggit po kasi ni attorney na yung mga practical circumstances na talagang kung sino naman kahit sino sigurong tao titingin, we don't want people to suffer, no? We don't want people to repeat the traumatic experiences that they've had. Kaya lang po, sa akin, no, ang paningin ko po dyan, sapat na po yung binigay ng batas, no, civilly or canonically, na remedyo, no, para maprotektahan yung mga couples or parties na nasa ganong klaseng abusive relationship. No, so, sinabi niyo po, napakahirap patunayan na psychologically incapable yung isang tao just by the mere fact na nabubugbog yung asawa niya. I think, kung talaga pong titingnan din ng kaso ng ito, no, titingnan din ng mga uupo sa korte, yung ganong sitwasyon, hindi po ba parang imposible na sasabihin mong capable yung isang tao? I'm not sure if my argument is taken, no? Pero sabihin mo na hindi incapable yung isang tao na patuloy o paulit-ulit na sinasaktan yung asawa niya. I mean, siguro sa technicality or what, I don't really know the workings no, ng family court. But for us, sa Diocesan Tribunal, tinitake into account po namin yung ganitong mga sitwasyon eh. Kasi sa tingin po ng simbahan, ang fundamental obligation or essential obligation ng mag-asawa is to promote the good of their spouses. So one of the essential obligations po yun eh, hindi lang yung pagkakaroon ng anak or pangangalagaan nila yung mga magiging anak nila, no? Pero yung pangangalagaan din nila at mamahalin din nila yung isa't isa. So kapag yung isang tao po sa marriage, nabubugbog, no, or kahit hindi siya physical, moral or verbal abuse, no, yung mga nabanggit din na desertion, titingnan po natin yung mga sa simbahan, tinitingnan natin yung mga manifestations niyan eh, no? And we take that into account to evaluate whether that person is really capable of carrying out the duties of the essential obligations of marriage. Maganda, sister, yung may tanong lang ako kasi maganda yung kanina nabanggitan ni attorney yung sa family court, no? Kasi I remember meron akong natanggap na sabina before na pinapaharap ako sa korte, no? Dadalhin ko yung record nila sa simbahan na sila ay ikinasal. So it's just to prove na may record sila sa simbahan, no? So itong tanong kong ito mamaya pa, no? Kasi gusto kong itanong, ano ba yung effect halimbawa nung declaration of nullity natin dito sa family court at saka doon sa marriage tribunal, no? Kasi ano yung difference niya? I understand, of course, halimbawa, no, may kinasal sa civil, ano ba yung repercussion nun? Or may kinasal sa simbahan. So bago yon, itanong ko muna kay Sister Melanie, ano ba yung proseso ng pag-apply? No? Kasi lagi nating naririnig yan, and I think later on, probably sa attorney, pwede rin siyang magbigay ng light naman tungkol doon sa civil court. Pero sa simbahan ba, ano ba yung proseso na ina-undergo ng mga gusto mag-apply ng declaration of nullity? Yan. Unang-una po, siyempre, i-approach nila yung tribunal. So, mga most dioceses po, meron talaga silang opisina dun sa diocese, no? Or usually sa mga curial offices, magkakasama po yan. May mga mag-a-assist naman po sa kanila doon, no? So, they'll be asked to narrate their case, no? So, in most tribunals, ipapasulat po sa kanila yung case history na tinatawag na, no? So, ikakwento nila dyan yung history ng relationship nila, and then yung kanilang naging pagkasama, no? Kung ano man naging problema. So, may mga set of questionnaires po yan na sasagutan nila, and then ipapasa po nila yan sa tribunal. But they will not be working on their own, no? So, mayroon din namang ibibigay yung tribunal na assistance sa kanila. And after that, i-evaluate po ng tribunal kung mayroon bang merit yung kaso. Meaning,
meron bang possible grounds, no, for declaration of nullity sa kanilang sa case nila. And then, when it is accepted, then mag-start na po yung i-constitute na interview na nauupo dun sa kaso nila. And then after, set na po yung hearing, no? So, sila yung magpipetition, kung feeling pag-cooperate yung asawa nila, no? So, patawag din po yan. And then, they'll provide witnesses. Yung mga nakakaalam sa naging relasyon nila prior to marriage or even during marriage na po. And then, so after hearing, pag-decision na po yan. Yun lang po. Okay, ayan, salamat sister. No? Ano yung mga sige, attorney. Kasi kanina nabanggit ni attorney yung grounds for legal separation. Pareho ba sila yung sa natin, mga conditions natin for declaration of nullity? So parang nabanggit kanina is siyempre yung consent, no, i-check natin baka defective, sorry na ako anong lawyer, pero ano ba yung natin, yung mga pwedeng like sa consent at saka dun sa form ba or yung minister, ano ba yung mga usual sa declaration of nullity? Kung pagkakapareho yung sa simbahan po at sa civil. So, sa simbahan po, mayroon din 3 requirements, no, para sa isang valid na kasal. One is the legal capacity, and then the consent, and the canonical form. So, tinitake into account po namin, no, yung requirements ng simbahan, no, yung formalities or the solemnity of prescribed form, no, for marriage. Sa capacity po, nandiyan din yung binanggit ni attorney kanina na edad. No, so, sa canon law, 18 years old din po yan both for sa lalaki na sa babae, yung minimum requirement. Ito po siguro yung wala sa sa civil, yung disparity of cause. So, mayroon pong kunyari nagpakasal yung isang Muslim sa isang isang Katoliko sa isang Muslim, no, or sa ibang relihiyon, no? So, kapag wala pong permiso yun ng bishop, no, hindi po magiging valid yung kasal nila. Aside from that, ano pa ba? Of course, yung sa prior or previous bonding, no, kung kasal pa, wala pang declaration of nullity yung prior marriage, pag nagpakasal po without that declaration, hindi rin po valid yung kasal. Meron din pong, ano pa ba? Sa mga religious ito, no, yung public perpetual vow of chastity, sa pari, of course, yung sacred orders, hindi po pwedeng magpakasal ng valid. Ako wala akong listahan. Pero sa legal capacity, yan po yung mga tinitake into account. No? Sa consent naman po, tinitingnan din yung depekto ng consent. No? Like, kung may force ba, meron din sa simbahan na tinatawag na exclusion, no, or simulation. Ibig sabihin, pumasok po sa kasal pero hindi niya tinatanggap, no, kung ano yung kasal as it is envisioned by the church. Like for example, yung indissolubility of marriage, no, or yung sacramentality of marriage, ano pa ba? Or yung marriage itself, no, parang nagpakasal lang siya, went through the ritual, no, pero hindi niya talaga tinatanggap na yung kasal. Na yung pati yung mga obligasyon na nakakabit ng pagpapakasal. So, ang pagkakaiba lang po sa civil, yung nabanggit ni attorney kanina, naku-cure yung defect sa consent, no? Pero sa simbahan po, wala pa kaming ganong concept, wala pa tayong ganong konsepto ng yung tinatawag nila is voidable marriage. Di ba, attorney? No? Yeah, voidable. Valid until annulled. Yeah. So, wala pong ganong konsepto yung simbahan o yung kaso. And then, of course, mayroon din po kami ng meron tayo ng psychological incapacity. So, yung mga tao na for some psychological illness, no, ay hindi kayang i-carry out, no, yung mga obligasyon nila bilang mag-asawa or bilang magulang. Meron din po yung tinatawag na
lack of discretion of judgment, no? So ito po yung mga kaso na kung saan hindi nila napag-isipan ng maayos yung desisyon nila na magpakasal. So actually po sa atin, marami po yung mga ganong kaso, no? Yung kunyari, nabanggit ni Atty. na yung shotgun marriages, although pwede rin po yung mag-fall sa fear or force or fear. Pwede rin po yung pregnancy. No? So, may mga kaso po, di ba, na nabuntis dahil ayaw mapahiya, nagpapakasal na po sila. So, yun po yung mga grounds. Not hindi ko po nabanggit lahat, no? Pero marami po kasi, actually 12 sa terms of legal capacity. Okay na yun, sister. Kaya nga, Pero at least, yes, sige, attorney. Mas madaling magpa-declare ng nullity of marriage sa simbahan. So, I think si sister na pag-aralan din siguro nila na yung kaibahan ng civil law tsaka canon law, and mas mahirap po actually, no, sa mag-prove dito po sa civil law. Mas mahirap, mas madugo, mas mabigat. In fact, Father Paul, si Father Factora before, sabi niya, may observation nga siya, no, nung naalala ko nung talk niya na nung nakita niya yung mga petition na pinafile sa court, bakit sobrang exaggerated, no? Parang ano ba naman ito, sabi niya, no, nabanggit niya. Sabi isang ano ko diyan, kasi napakahirap pong i-prove. Siguro yung nabasa niya na nag-prepare noon, kailangan talagang siksikan ng medyo exaggerate, yes. Tapos minsan meron nga akong nabasa na isang decision na sabi doon, dahil umiyak yung petitioner, talagang kapanipaniwala itong ano na to kasi umiyak. Paano pag after 10 years, 15 years pa lang niya final yung ano niya, naka-move on na, hindi umiyak. So, yung hindi niya pag-iyak, siguro hindi pa makatulong sa kanya. Kaya siguro may mga nagsasabi, mamaya pag sinalang ka, umiyak ka, ha? Parang ganon. So, yan yung nangyayari. So, you think, sister, no, there's something has to be changed, no, dito sa aspeto ng civil law, no? Kasi sa sobrang hirap nga niya, parang naging hindi na practical, naging ridiculous na tuloy siya. So maybe they're calling it divorce, but actually sinasabi nyo nga yung pangbubugbog, that could be a sign na merong psychological incapacitated or what yung ano. But under civil law, it's not like that, no? It's not like that. Kasi kahit anong proof mo dyan, under the law, legal separation lang talaga yan eh, no? So, yes, ipipilit. So something has to be changed. So that's why I say there should be in this discussion on divorce, they should invite also canon lawyers as resource persons. Maybe the state can learn from the church, no? Why is it na mas madali pa nga tutuusin sa church, no? Pangalawang canon lawyer ko nang napakinggan na mag-talk ko si sister. Ang nauna yun si Father. Si sister, ang galing, di ba? Parang mas madali. Estudyante yan ni Father Factora. parang mas madali. So siguro they should yung sigurong mga magbigay ng mga position papers doon sa, wala pa akong narinig kung may mga canon lawyer ba na nagbigay ng position papers sa ating mga senador, because maybe our lawmakers can learn from the church. We're not saying that we will impose what we want, what should be, but somehow we have to present the side of the church in such a way na hindi lang tayo basta I am Catholic, I am against divorce, no? Sana hindi lang naandun. Magbigay tayo ng mga proposal sa amendments to the law, ano yung pwede nating i-amend, ano ang pwede nating baguhin para mas matulungan ang ating mga kababayan. Kasi these are, I know si Father is a guidance counselor, si Sister, marami na kayong cases. Tayo na mga nandito sa kaharap-harapan natin yung mga taong may problema, it's really not easy pag sila yung nagtanong sa atin. Tayong nasa ground, Father, no, Sister, tayo yung nakakasalimuha talaga natin yung mga taong may problema sa kanilang kasal. So hindi pwedeng pag nagtanong sila sa atin, no, I'm Catholic, which should be against divorce. Hindi nila yan which is sometimes, attorney, kung minsan pag gano'n na yung kausap mo, nasabihin na hindi kasi against lang kayo dahil Katoliko kayo. Pero yung logical, no, yung legal, actually kung titignan natin magpaliwanag si Sister Kalina, very clear, no, naintindihan natin talaga
kung ano ba yung pwedeng gawin, no? Na it's not divorce but it's actually declaration of nullity. Brother Den, baka meron kang gustong sabihin. Yes, Father Paul, habang nakikinig ako no sa mga sinasabi ni Sister Melanie at ni Attorney John, parang napareview yata ako sa klase namin sa canon law, particularly sa matrimonial law and procedure with Father Paul Factora. So shout out po kay Father Paul Factora kung kayo po ay nakikinig sa ating programa. Pero tama po yun kanina yung sinabi ni Sister, no, yung tatlong basihan, no, para po yung kasal ay well, sabihin natin sagrado at syempre valido. So syempre una po yung legal capacity, no? Yun yung pong, as I remember, yun po yung 12 impediments, no? So doon po magbabase sa 12 impediments. Then sa consent, no? Kailangan po talaga yung consent. Tsaka syempre sa canonical form. And then habang nagsasalita si attorney, mahilig din po ako, Father Paul, no, magbasa ng batas kasi kasi nung bata ako, gusto ko talagang maging isang abogado, no. So parang meron din akong parang I do not a drive or a passion, no, to study law, especially I like to read jurisprudences po sa korte. So there's one instance, no, nagbabasa ako ng isang jurisprudence, no, ng about sa isang kaso talking about the case of psychologically incapacity, no, parang ganun yung kaso. And then parang nakikita ko na parang tama yung sabi ni attorney, no, na parang ridiculous na kasi ang dami ng exaggeration. And then more din sa siguro, I don't know kung tama ako, attorney, no, medyo yung proseso sa korte, sa civil, no, sa civil court, especially sa family court, napaka-argumentative, no, ng mga situations, no, especially when the hearing is on trial or parang is parang, how do I say this, parang on present yung hearing, parang maraming mga argumento. And argumento. Yes, attorney. Hindi lang argumento, brother Den, it's really adversarial in nature, no? Kasi hindi pwedeng I don't know sa nabanggit kasi ni Sister kanina na sana makipag-cooperate yung kabilang partido. Alam niyo po dito sa civil law, meron pong requirement before mag-start yung trial na yung fiscal, yung prosecutor, yung magiging lawyer ng state ay mag-i-investigate siya if there's collusion between the parties. Ano yung collusion? Kung nag-usap-usap lang sila, nagkasundo sila na sige, mag-undergo tayo ng ganyan. Bawal po yun, no? So hindi po magpo-prosper yung petition pag kayo ay nag-usap-usap. So anong ibig sabihin? Kailangan meron talagang mangyaring labanan, no? Kailangan so ganun yung nature nung kasalukuyan na pag nagta-trial ka, just like any other parang ganun na magbabatuhan talaga ng parang putik, no? Ganito po kasi yan, kung psychological incapacity, papatunayan mo na psychological incapacity yung isa. O di kaya, sabihin mo, ikaw petitioner, ako ang psychologically incapacitated, no? Para sigurado, ang ginagawa ng mga abogado, kami na lang dalawa. Tayo na lang dalawa ang psychologically incapacitated. Hindi man makalusot sa'yo, baka makalusot yung sa akin. So ganyan ang yung nangyayari. Parang scripted na pag-usapan, no? Sige, Brother Den, go. Yes, I would just like to ask, no, kina sister at kay attorney, kasi isa ding factor kung bakit pinupush, no, ng karamihan sa ating mga kababayan yung divorce, kasi daw pag sinasabing tawag nito yung legal separation, no, yung proseso ng legal separation, parang I think mabagal, no? Parang napakabagal ng proseso, kaya minsan yung iba na iinip na sa haba ng panahon, nagkakahintay sa desisyon ng korte. Just to cite an example, merong isang artista, no, na after 11 years, no, of waiting for the decision of their annulment, napagtibay, no, pinagtibay ng korte yung kanilang desisyon, no, to annul, no, their marriage. And I think that celebrity was happy because as I quote, no, yung sinabi niya, she was finally free, no, from all the pain that happened in the past. As well, I don't know if yan talagang yung sinabi niya, but the context is malaya siya, masaya siya kasi
pinagtibay ng korte yung petition niya, no, for annulment. Tsaka Yes, attorney. nakakatawa pa, brother Den, sa sobrang tagal, yung mga parties involved, nagkaibigan na tuloy, no? Pati yung mga pamilya nila. Naging magkaibigan. Nakalimutan na nila yung rason, di ba? Kaya nga kung minsan, yan ang actually, yan yung natin sa simbahan. Kung minsan, baka may mga bagay na dapat pag-usapan, may mga bagay na in time ay mariresolve naman, tapos agad-agad magre-resolve into divorce or doon sa declaration of nullity, di ba? Parang yun na yung easiest way out, ika nga. Pero ang question ko lang, dun sa kanina, kung naalala ninyo, ano ba yung effect? No? Halimbawa, nagpakasal sa simbahan, does it mean kailangan sa matrimonial, sa marital tribunal sila pupunta, sa marriage tribunal sila pupunta, kung namang civil, tama ba, sa korte, sa family court pupunta, or ano ba ang tamang interpretasyon dyan? Ako muna ba? Sige, sister. Sige. Attorney, tapos si sister. Sa part ng civil law, Father, yung mga kinasal ng simbahan ay kinikilala po ng gobyerno. So, kung since kinikilala ng gobyerno yung kasal ng simbahan kasi isang kontrata lang naman yung pipirmahan dyan, yung form. Yung marriage license. Oo, correct. Gagaling din sa government. So, kinikilala yon. Now, pag nagpa-declaration of nullity of marriage sa simbahan, hindi po kinikilala ng estado, no, yung proseso doon sa simbahan, although pwede yung gamitin, no, as evidence na dito para to support, no, dito sa state kung mag-file siya ng petition dito sa state. Okay. So, yun po. And I think sa canon law, ano naman po ang sister? Sa canon law po, yung mga pinaprocess lang namin, nabanggit ko nga po kanina, yung mga nagpakasalang sa simbahan. Now, kung gusto po nila nang mag-petition, no, for declaration of nullity, they have to go through both procedures po sa canon law or sa simbahan, ecclesiastical tribunal, and sa family court din po. So, kinikilala ba ng simbahan yung... Kasi kay attorney kanina, pwedeng hindi kinikilala yung sa simbahan, pero pwedeng gawing ebidensya. How about sa church ba? Halimbawa, nagpa-annul sila sa yung nullity sa court, sa family court. Do they use it also sa simbahan or kinikilala ba simbahan yon? Yung decision po hindi kinikilala. Yung decision po nila sa civil, ginagawang hindi po siya admissible as proof. Kasi, especially sa akin po, hindi ko rin siya kinoconsider. Although, binabasa din namin, no, just to have an idea. Pero, kasi po, napansin ko din, no, na ini-exaggerate na nabanggit ni Father Paul, na na-exaggerate yung mga circumstances sa marriage. Tapos, parang yung nagiging aim nila is to pin the blame on the other party. So, sa amin po, kapag nag-hear kami ng kaso, pinapaliwanag po namin doon sa petition or sino man yung ini-interview namin na the point of the hearing is not to find out kung sino yung mali, na kung sino yung nagkamali, but to really find out yung truth ng marriage. Yun po. So, ibig lang sabihin, we don't really accept, no, the petitions or the findings of the civil court as I see. Father Paul, meron po akong tanong. Sige po. O baka meron mga nagtatanong sa mga online. Meron ba tayo? Hindi ko alam eh. Kasi yes po, kasi marami po. Yes, sa mga tagapakinig natin. Yes, kasi sinishare po natin yung ating live stream sa Facebook. Kaya pong salamat po sa mga nanonood ng ating programang Usapang K sa Facebook Live ng Radyo Maria Philippines. Father Paul, Sister Melanie, tsaka Attorney John, meron po akong ang kanyang question kay Sister Melanie tsaka kay Attorney John. So, yung tanong po kay Sister Melanie ay ganito. Sister, when po ba, if ever Yan, medyo napuputol lang si Brother Den, no? Teka, mag-check din ako sa Facebook. Kasi medyo mahirap pagka... Yes. Again po yung tanong po Brother natin. Den, ulitin mo yung question.
nagka-problema yung ating internet. Yes. Ano yung question? Yung question po kay Nako, napuputol si Brother Den talaga. Ayan, no? Teka, tingin tayo sa... Hello? Yan. Yes, ayan, Brother Den. May problema talaga tayo sa internet. Ayaw niya akong magtanong. Okay, again po yung tanong natin kay sister. Ito. When po ba, if ever, ang code... Okay, again po yung tanong natin kay sister. Ito. Ayan, medyo napuputol talaga si Brother Den. So anyway, kanina, no, habang mamaya na lang ulit pag medyo okay na yung signal ni Brother Den. Pero kanina, no, nung nagdi-discuss si sister, naalala ko meron tayong form pag nag-i-interview sa mga ikakasal, yung canonical interview. No, ngayon ko lang na-appreciate, no, although dati pa nabanggit na sa akin din ni Father Paul yan nung nag-discuss tayo about yung mga impediment, na kailangang seryosohin talaga yung canonical interview. No, hindi pwedeng basta-basta lang yon, no? Kasi actually lahat ng mga binanggit kanina, no, nandun, no, yung age, no, tapos yung may checklist pa nga yun, di ba? Yung may private vow, no, kaya nga kung minsan nasa creativity na lang din no, nagtatanong na pare, no, tatanungin niya halimbawa, pumasok ka ba sa seminaryo dati, no, or nagmadre ka pa dati, no, para at least malaman lang natin kung formally silang na-release doon sa kanilang vow, kung formally silang na ano ba yun, no, yung mga processes natin na sa simbahan, no, na nafi-free sila dun sa mga vows sila, or yun nga, yung kasal sila previously, etc. So I think it's also a good way of telling, no, yung ating mga kaparian din, no, mga brothers natin na nag-i-interview to really make sure na nagawa, no, yung role natin, no, na i-check talaga, no, kung alam nung mga yun yung pinapasok nila na buhay mag-asawa, di ba? Yan. Sige, si Brother Den ay nawala. Sige, Sister Melanie. Isa na bang nyo kasi, isa nga po yun sa naisip ko na pwede natin gawing, hindi man solution, no, pero at least somehow to address yung problem ng mga dumaraming broken marriages, no. Yung talaga pong bigyan ng attention, no, yung sinasabi mo canonical investigation, at kung meron po sanang hints na may depekto, no, dun sa magiging kasal, kayuhan na sila, no, na siguro i-postpone muna, not necessarily forbidding them to marry, no, pero pag-isipan muna ng maayos yung decision nila magpakasal. Tama. May case akong ganyan, sister, naalala ko yung naikwento ko dati dito sa programa natin. No, in the process of interviewing, bukod sa minor, yung bata, no, actually kasama niya yung mga magulang niya, is buntis siya, no? And then I asked her, kung hindi ka ba nabuntis, magpapakasal ka, no? And then ang sagot niya, pwede po ba 'yon? No? And then ako talaga nagulat kasi syempre ang kasal nila kinabukasan na. Tapos baka ako po yung maging dahilan kung bakit hindi matutuloy yung kanilang kasal. No, kasi I cannot in my good conscience nahahayaan ko na after ko siyang sabihan, pwede kang hindi magpakasal. No? Hindi porke nabuntis ka, kailangan ka na magpakasal. No, para kasing napilitan lang siya. No? At saka way older yung mga pangasawa niya at talagang halatang pinilit lang siya ng kanyang mga magulang. Ayan. Pero actually, kinausap ko yung mga magulang. No? Pinatawag ko talaga and then naklaro naman. No? Naklaro naman yung issue. Pero it could really happen, no, na sa mga ganun pa lang, kailangan na. Kasi red flag na talaga. So, Father, yes. Ito yung tanong pinasa sa akin ni Brother Den, no? Ni Brother Den, ayan, sige. Brother Den, Sister Melanie, when po ba, if ever, i-revisit ang Code of Canon Law? Kasi medyo outdated na siya sa situation of the times. Ayan. Kailangan bang i-update ang Canon Law? Kasi sabi nitong isang subscriber natin ay medyo outdated na daw. Meron bang ganon? Sister? Baka naman seminarista pa yung nagtanong na yan. Anong year ba huling na-update ang canon law natin? Ano bang code nating latest ngayon, sister? 1983 Code of Canon Law. Pero in the past year, napakarami na rin po ng na-revise dyan. Sa marriage, in 2014, na-revise po yung procedure.
No? So yung tinatawag, may in-introduce na bill for procedure, ang tawag namin, in-streamline yung procedure for the process for declaration of nullity. No? So, from country po yun. Parang mas pinabilis ngayon, sister, no? Kasi dati parang may required na second court ba yun? Anong tawag nila doon? May mandatory appeal po kasi before na dapat. Mandatory appeal. Oh, meron pang pangalawang, ay sige. Okay. Meron pang pangalawang tanong. Sige, go ahead. Go ahead. Sorry. Okay na po. Ayun, so yung nirevise po sa canon law ay yung procedure, no? Pero yung nature ng marriage, hindi ko alam kung yun yung gusto mong sabihin na outdated, ano. Pero yun po kasing pagkakaunawa ng batas at theology doctrine nila sa marriage ay nakabatay din po siya sa nature ng tao, no? So hindi siya mababago. Yes. So at least good news, nag-update, no? Nag-update naman. So sabi nga ni Sister 2014, in-update yung procedure. So it doesn't necessarily mean na babaguhin mo lahat, no? Pero upgrading means yun nga, no? Inaayon pa rin natin siya sa times natin. Yan. Sige, attorney, ano yun? May pangalawang tanong pa po dito na naka-address sa akin. Naging co-host si attorney. Pwedeng tanungin ng lahat, no? Why is divorce not allowed if it is very clear na the other party is abused? Well, sa larangan po ng civil law, kasi wala tayong divorce law kaya siya hindi allowed, no? As simple as that. So, yun nga po yung yung mga pinupush nila na magkaroon na ng ganitong yung ground na yon, yung physical violence is going ground for divorce, no? So yun yung panukala, no, nila. I think it goes back, attorney, doon sa sinasabi natin kaninang kailangan talaga ng pagpapaliwanag, no? Kasi yung iba, yun agad ang naiisip nila, kaya nga yung tanong nung nagtanong sa atin is bakit hindi pinapayagan yung divorce, no, kahit na may mga binubugbog na. Again, it goes back to information, no, at saka yung really knowing, no, what it means, no, ano yung ibig sabihin ng kasal, no, at palagay ko yun yung ginagawa natin ngayon dito sa ating programa, no, anong ibig sabihin ng divorce, anong ibig sabihin ng declaration of nullity, ika nga. Parang may tanong dito sa ating chat. Sabi dito, Sister Mel, ano pong action ng simbahan sa mga nagpo-promote ng sin publicly like the Congress members who are Catholics? Should they be given communion? Okay, so well, anyway, palagay ko, ito, balagi akong tinatanong din ito ng iba, no, lalo na yung mga lay ministers natin. No, ano daw ba yung dapat gawin? It's not just about this case. No? Others probably. Ang unang tanong ko naman dyan, is it causing scandal doon sa simbahan? No, yung pagbibigay ng communion. No? At pangalawa, sabi ko nga, anong mangyayari kung hindi mo siya bigyan ng communion? No? Mas mapapalapit ba siya sa simbahan o mas mapapalayo pa siya sa simbahan? So ako sa palagay ko bilang isang simbahan, kailangan talaga maging maingat tayo, no, sa mga ginagawa natin. No, lalo na ngayon yung ating Santo Papa, no, si Pope Francis, you will really see him exhausting all efforts to be able to be inclusive in a sense, no, but at the same time maintaining na yung ating simbahan pa rin, it upholds, no, yung doctrines niya, no, at saka yung magisterium ng simbahan. No. Very challenging, pero hindi naman siya imposibleng gawin, no, sa palagay ko. Sige, so I think Brother Den, nakabalik si Brother Den, no? Meron lang tayong 2 minutes, no? Ang bilis-bilis talaga ng oras, no? Lalo na kapag napaka-interesting ng ating topic. No? Siguro last time sabi ng mga listeners natin, sana magka-part 2. Ngayon nagka-part 2 na tayo. At sana naman mas maliwanag, no, yung ating discussion about the sanctity of marriage, and then yung ating stance on divorce, and also clarification tungkol dito sa annulment or dito sa grounds natin for nullity, no? Declaration of nullity rather. Sige, so naging practice na natin dito sa Usapang K na magbigay ng last words, no? Kumbaga parang take away ng ating mga listeners
It could be one word, no? Pwedeng mag-start sa letter K, pwede rin namang hindi, no? O baka meron lang kayong natandaan kanina na gusto nyong i-share na mag-stick sa ating mga tagapakinig, no, bago tayo matapos. Sige, so unahin muna natin ladies first siguro, and then si attorney, tapos si brother din. Sige, Sister Melanie, any last words po para sa ating mga tagapakinig? Yun na, paano po yun? Ako yung magbibigay ng last word. Oo, last words na palagay mo maaring magbigay ng aral or parang ano lang, no, yung mga take away na maaalala. No? Kahit isang word lang, one word to describe our discussion tonight. Pag-unawa po sa tinuturo ng simbahan at sa practice ng simbahan. Yun po. Okay, nice word, pag-unawa. No? Palagay ko hindi lang yan sa teachings, kundi pati yung pag-unawa ng mga mag-asawa, di ba? That they should understand each other. Yan. Sige, si attorney. Sa akin, pag-uusap, Father, no? Pag-usap yung mag-asawa at mag-uusap din ang gobyerno at saka simbahan, no? Para maipahayag ano yung mga differences at maisaayos yung mga dapat maisaayos at pag-igtingin din ang katisismo, no? Patungkol sa kasal, tayo ay may role na instead na ang ating ipanukala ay mga bagay na makapaghiwalay sa pamilya, tayo magkaisa, simbahan, pamahalaan, mag-asawa para kung paano natin pag-strengthen ang pamilyang Pilipino. Yun lang po. Yeah, thank you very much, attorney. And then, Brother Den. Hello, Father Paul. Pasensya na nawala yung internet ko kanina, no? Pero as okay lang yan. Yes, as we end our program tonight no, sa Usapang K, siguro yung masasabi ko, despite the challenges, no, the differences of the processes sa annulment man or sa nullity of marriage, no, both sa civil and sa canon tribunals, no, isa lang masasabi ko, bukod siguro sa ito'y napakabanal, no, na pag-iisa, no, o pag-iisang dibdib ng mag-asawa, siguro ang kasal ay isang well, I do say it is also a canonical and a civil obligation of both the men and the women, no, the husband and wife, for the welfare and as well as for the well-being of the family. Kaya po may mga batas po tayo sa simbahan at saka sa bansa na talagang pinoprotekta yung kabanalan ng kasal dahil hindi lamang po ito isang pag-iisang dibdib o sabi natin covenant, no, or an agreement between the two spouses, pero ito'y po isang proteksyon, no, o parang isang obligasyon, no, na dapat gampanan ng mag-asawa para po sa ikabubuti ng pamilya. Kaya po sana kagaya po ng sinabi ni attorney, dapat po magkaisa po ang simbahan tsaka yung bansa, yung gobyerno natin, mag-usap po, no, makipagdialogo upang magkaroon po ng I think ng pagtuturo, no, o pag-uunawa sa tao na yung diborsyo po ay labag po sa batas at saka po labag po sa kagustuhan ng Panginoong Diyos. Kaya bilang pong seminarista, no, isa din pong mission ito sa akin, lalo na po na ako ay nagtuturo, no, sa mga katikista po dito sa diocese na gawing sagrado ang kasal. Gawin pong banal, no, yung pag-iibigan at saka yung pag-iisang dibdib ng mag-asawa sapagkat ito ay isang obligasyon at ito po ay isang well, sabihin natin commitment po sa harap ng Diyos. Maraming salamat, Father Paul. Thank you very much, Brother Den. No? Sa akin siguro yung one word ko is hamon. No, ito ay isang hamon para sa ating lahat kung paano nating ituturo at kung paano nating maipapaliwanag ng mas maayos, no, kung ano ba talaga itong napakagandang regalong ito ng kasal sa atin, no? And maraming salamat po ulit sa ating pong mga naging guests sa araw na ito, no, kay Sister Melanie, kay Attorney John, no, at kay Brother Den, no. Si Brother Den naman co-host natin yan. Sana hindi ito maging huli, no, na pagkakataon na ma-invite natin sila, no. Naalala ko lang isang napakaganda ring topic, connected pa rin dito yung nangyari na issue last time, no, yung kasal na inulit. No? So siguro maganda sa susunod na usapang K, pag-usapan naman natin yan para mayroon pa rin connection, no, dito sa ating pinag-uusapan.
So muli po, marami pong salamat sa lahat po ng mga nakinig dito po sa ating Usapang K at muli po ay kasama po namin kayo sa pagdarasal. So hanggang sa muli po sa isa na naman pong episode ng ating Usapang K. Ito po ang inyong himpilang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Ang Radyo Maria ay sumasahimpapawid sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, at 95.9 FM Zambales. Ang Radyo Maria ay kasapi ng World Family of Radio Maria, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Welcome to the Radio Maria family. The time now is 9 p.m. and 8 minutes. My God is my rock. I can run to him for safety. The Lord saves me from those who want to harm me. From the second book of Samuel. Sometimes we feel like we are in the middle of a battle. Just as we find shelter from the arrows, spears that start to fly at us. When the Old Testament was written, these battles were real wars. The arrows and spears were real. Today, the arrows might be more like bullies, hard homework, or fighting parents. But your hiding spot should always be the same. God is your safe place. Whenever you run to him, he is ready to protect you. You are my protector. Thank you for your promise to rescue me. I can find peace in your love. Amen.
Patas mo'y sundin, O Kristo, sa piling mo aking napagtanto. Kamatayan ay buhay, ligaya ay lumbay, bigati luwalhati, kung sa bawat sandali ako'y nasa iyong kandili. O Kristo, sa piling mo aking napagtanto. Kamatayan ay buhay, ligaya ay lumbay, bigati luwalhati, kung sa bawat sandali ako'y nasa